Kasi ang target talaga dyan, sa tingin ko, mga kababayan, yung hindi lang yung impeachment kasi alam na nila na hindi sila makakuha ng 16 votes, Kati. Correct. Ang target talaga dyan ang Senate presidency dahil yun ang susi sa flood control na investigation. Ayaw na ayaw nila si Senator Marcoleta dyan, hahawak dyan. Diba? Baka may mabubuking dyan. So, it's 11 versus 11. Correct. Alam mo, nagtataka rin ako, Mama Bing, na grabe ang atake sa liderato ng Senate ngayon, no? Halatang-halata talagang sinasabotahe, halatang-halatang pinapasama, at nagkakaisa yung mga supposedly na mga luminaries na abogado na dapat nagtatanggol sa institusyon or kung ano yung dapat na paninindigan ng Senado is yung pa mismo ang nagpapasama. Katulad na lang ng paghahalin tulad ni dating Senate President Franklin Diron sa si Senate President Alan Peter Cayetano sa isang haring walang kaharian. Matapos na mabawasan daw ang bilang ng mga miyembro ng mayorya sa Senado mula 13 tungong 11 kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Noong Lunes, kaugnay ng kasong pandarambong o plunder. Mother, anong klaseng komento yan na nanggagaling sa dating isang senador, kapwa-senador? Ano makikita naman natin na talagang the political lines are already drawn. Yes. Nagkalinyahan na ito Naging divisive na talaga ang Senado. Ngayon, tingnan mo kung kailan ito naging divisive. Nagsimulan ito naging divisive nung Blue Ribbon Committee ni Sen. Rodante Marcoleta na gusto niyang i-investigate yan sila lahat. Lumabas na nga yung, di ba, isa na gustong mag-state witness, yung Diskaya. Yes. Di ba? Tapos kinuha sa kanya yan. Diyan maalala niyo mga kakababayan, diyan talaga nagsimula. Si Gutesa. Si Gutesa. Di ba? Ng affidavit ni Gutesa, ginamit din ngayon ni Ombudsman Boyeng Remulla sa pagkaso niya kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, he gives credence to the affidavit and testimony of Gutesa. Diyan nagsimula yan. Ang hidwaan at linyahan. Kaya yung Senate presidency became the prize na kailangan kung sinong may hawak ng Senate presidency ay siya ang magkokontrol kung ang Blue Ribbon ba ay kanino ibibigay o hanggang saan lang ang kanilang investigasyon dyan. Kung mababaw lang, mababaw lang para maging maligaya lang ang mga tao ng konti pero hindi talaga tatamaan si Romualdez, di ba? Hindi nga pinapunta ni-require si Romualdez dyan. Sabi ni Ping Lacson, courtesy daw. Ba't hindi kayo musimigaw ngayon na courtesy naman kayo sa senador? Huwag nyo naman hulihin yan. Correct. Nandito na kami sa session hall So ngayon, 11 versus 11, Kati. Okay, balikan natin yan, Mother, yung Senate leadership, no? Yung pagiging Senate President. Apparently, nagulat din kasi ako dito kay past President, Senator Miguel Zubiri, no? Na sabi niya, may nilabas siyang statement na, if I'm not mistaken, sa Bukidnon Bar something, if I'm not mistaken, pakicorrect po ako, na sinabi niya na traidor daw kasi siya ng ilang senador kasi ang pangako sa kanya, ibabalik sa kanya ang leadership. Una, ako, Senator Mig Zubiri, mas importante sa'yo yung maging Senate President ka ulit kesa sa pangangailangan or panawagan ng mamamayang Pilipino na ating sugpuin or hulihin natin yung mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan na lantaran na ho, kapakapalan na po to. Ano po bang ginagawa nyo? Pero alam mo, Mother, na in a way, I get it. Kasi nung Senate President siya, may ga at bycam din. Oo naman. Di ba? So, malaki din yun. Malaki din yun. So, hindi lang siya. Party nun, of course, sila Grace po. Bakit ba si Grace po hanggang ngayon? Tanong ako ng tanong. Bakit ba ombudsman, hindi yan siya kasali dyan sa listahan ng mga isasakdal? Ba't yung sinali si Chis Escudero? Tapos, ang Senate Finance Committee Chair, si Grace po, hindi nyo sinali. Si Asaldico, sinali nyo. Kasi chairman siya ng Finance or Appropriation sa House. Ang sinasabi lang naman namin, Ombudsman,
baka naman pwede walang exemption. Hindi selective. Oo, hindi selective. Kasi tingnan nyo ginagawa nyo, inuuna nyo yung oposisyon ng mga senador, hindi ba? Kasi ang target talaga dyan, sa tingin ko mga kababayan, yung hindi lang yung impeachment kasi alam na nila na hindi sila makakuha ng 16 votes, Kati. Correct. Ang target talaga dyan ang Senate presidency dahil yun ang susi sa flood control na investigation. Agree. Ayaw na ayaw nila si Senator Marcoleta dyan, hahawak dyan, Diba? baka may mabubuking dyan. So it's 11 versus 11. Correct. Oh. So, wala talaga magkakaroon. I don't think magkakaroon ng palitan pag gano'n, no? At saka, Mother, meron pa. May binanggit kasi si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sabi niya, hindi dapat paghaluin ng politika at pananagutan sa batas sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Ginawa ni Clavano ang payag bilang tugon sa sinabi ni Estrada bago siya isinuko sa Sandigang Bayan, kung saan iginiit dito na inalok umano siya ng pagpapaalis sa mga kasong kinakarap kapalit ng pagtalikod sa mayoryang bloke na kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito Alam pala mo- yung sinasabi nila na may lilipat na isa. Oo. Para kanila naman yung majority. Yes. At binulgar ni Senator Amy na tinatawagan ng may tumatawag sa mga senador, threatening them na yung mga kaso nila or tutuloy yung mga kaso nila pag hindi sila lumipat. No? So, naniniwala ba ang mga tao sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada? Palagay ko naniniwala. Kasi alam nyo, itong BBM gang na ito, yan talaga style nila eh. Pag hindi ka nila makuha sa maleta, kakasuhan ka. Mother, Yun ang typical- naniniwala ang mga tao dyan. Typical brat. Alam mo, hindi nakaranas ng hirap. Kapag hindi na nakuha yung brat ho kasi is, alam mo yung spoiled brat, na pag di nila nakuha yung gusto nila, ang gagawin nila ay mga haras at mangbubuli. Diba? This is the perfect example of everything, no? Tapos So, kung titignan mo si BBM, parang hindi makapatay ng langaw. Di ba? Parang English speaking na parang, bait-bait niya, ganon-ganon. Pero, nervyos na yan, Kate. Ay, oo. Nakita ko doon yung sabi nila sa Bloomberg na interview na he is worried that all of his programs, hindi daw itutuloy, baliktarin daw ni BP Sara pag siya ang naging presidente. ang tanong, may programa ba? No, isa pa yan. Diba? At sa pangalawa, ang totoo naman kaya siya nag-worry, na anxious siya, ay dahil alam naman niya na mananagot siya. Yes. Mananagot siya. Bakit naman si former Senator, President Gloria Macapagal Arroyo? Yung ganong kaso na nagbigay na nga ng TRO ang Supreme Court Hinuli pa. Di ba? Hindi nakalabas. Talagang gustong hulihin. Di ba? At nung yung panahon na yun, ang Secretary of Justice ay si Secretary De Lima. Correct. Kaya Sanay sila sa ganitong galaw. sanay sila sa ganitong galawan. Kaya wala na, hindi naniniwala mga tao sa iyo, BBM, kaya kan -15.